sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 4 ng hapon. Tatak RMN. Buo ang puso at damdamin totoong serbisyo para sa tao talaga po. Kaya sa inyo po kami lumapit. sa pagbibigay ng serbisyo publiko. I'm very flattered. Nakakataba po ng puso yung tiwala nyo. Naniniwala po kami sa action May agad. problema po, tawagan niyo po ako, pumunta po kayo dito at tutulungan ko kayo mismo. Yan ang Tatak RMN. RMN sa responsableng paghahatid ng balita. RMN sa responsableng pagbibigay ng komentaryo. RMN sa responsableng pag-alay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN, kasama sa araw-araw ng sambayanan. Ito ang serbisyong Tatak RMN. Tatak RMN. Serbisyo publiko. Isa pong magandang hapon mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radyo mo. Gandang hapon na sa buong 37 barangay ng Cotabato City. Maging sa mga karatig bayan, good afternoon. Magandang hapon din sa Dato Udin, Sinchuan. Yan po naman sa may Sultan Kudarat. Radyo mo. Sa iba't ibang area mga kasama na dito po sa loob at labas ng Bangsamoro Autonomous Region. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat mga kasama. Serbisyo publiko. Radyo mo. Sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Cabilbigan, sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may technical side, si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon, at si sa digital same yan mga kasama sa ating digital at technical side mga ka-idol. At siyempre pa, ating programa live pong napapakinggan sa ating frequency na DXMY 90.9 Cotabato. Dahil po ng pong mga radyo mga kasama, pakialungkat na lamang po ang DXMY 90.9 Cotabato. Nationwide sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. At wag na pong ilipat pa mga kasama. Ang mga balita. Sa FM megahertz po ng inyo pong mga radyo. Radyo mo. Siyempre rin mga kasama sa ating mga official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. Radyo Huwag naman pong kakaligtaan na mag-like, share, and follow sa ating official Facebook page para kayo updated sa mga balita, informasyon, mga kaganapan na dapat po ninyong malaman. Una, sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region, sa Cotabato City in particular, at maging sa kabuuan na po ng Pilipinas mga kasama. Eto, ngayong hapon, ako po ang inyong makakasama sa ngalan po ni Radyoman Maestro Ray Bansao, ang ating regular na nakakatandem sa programang DXMY at Your Service. Nationwide. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon mga kasama. Ako ang inyong lingkod, Radyoman Jul Di Mapala. Ating text hotline mga kasama,
Pwede po kayong magpadala ng ipong mga mensahe, mga ano pa ba, mga komento, mga impormasyon, mga reaksyon, o pagbati. Yan po sa ating text hotline mga kasama, 0950-032-7332 mga kasama. 0950-032-7330. At pwede rin ipadala mga kasama sa pamamagitan po ng ating live stream via official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato. Ating Facebook live stream mga kasama, at ilagay ang inyong mga komento sa ating comment section. RMN Serbisyo Publiko. Magandang hapon muna kay Randy Santisas. Magandang hapon. At maging sa lahat na po mga kasama, good afternoon sa inyong lahat ngayong araw na ito. Yun pong May 19. Ngayong May 19 mga kasama, 2026. Kumusta po ang inyong hapon mga kasama? Arinaway nasa mabuti at malayo pa kayo, o mabuting kalagayan at malayo pa kayo sa anumang uri ng kapahamakan sa buhay. At tuloy lang ang laban sa life. RMN Serbisyo Publiko. Magandang araw din maligayang karawan sa lahat po ng mga nagsa-celebrate po ng kanilang mga birthday mga kasama ngayong araw na ito. At sa lahat na rin po, no, ngayong araw, bukas, belated, pa ba, advance. Kasi after all is said and done mga kasama. At narito kayo, still buhay na buhay. Alive and kicking, ika nga. RMN Serbisyo Publiko. Sige. Ang dami mga balita, impormasyon, mga kaganapan mga kasama na dapat mo ninyong malaman sa loob at labas ng ating una sa buong Cotabato City. Maging sa the entire Bangsamoro Autonomous Region mga kasama ngayong hapon. Mula kahapon. Radyo mo? Kasi parang ano lang to itong balita mga kasama. Parang kung bibigyan mo ng himay-himay itong NEWS. Kung 4 Ws with 1 H. Radyo mo? Meron namang makakabuo ka ng isang article na news. So, ano ibig sabihin? Mapa-north ka man, east, sa north, east, west, and south. Nako, puros balita yan mga kasama. So, ganyan. Yan yung nilalaman ng acronym na meron ang balita. Radyo mo? Nationwide. Kaya wag na po tayo magreklamo mga kasama kung araw-araw may balita. Lalo't higit sa lahat, ang e-journals po ng inipong mga radyoman ay nakatoon sa pangangalap ng mga bago, credible at binabagito kanina Nationwide. itong matibay at may basihan na mga impormasyon mga kasama. Kaya tutok lang sa DXMY, tutok lang din sa ating official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. Dito po sa Cotabato City, gaya ng aking binanggit kanina, daming impormasyon dito. Unahin natin ito mga kasama, itong withdrawal ng isang kandidato sa incoming first parliamentary election mga kasama sa kanya pong certificate of candidacy kung saan nirevoke na mga ka-idol ngayong araw na ito. Publiko. Sige, sino ba to? Pero bago yan mga kasama, dako muna tayo doon naman sa bahagi ng Special Geographic Area sapagkat ninyo't isa na namang kaso. Nako, isang kaso ng pananambang mga kasama ang naitala. Binabanggit ng mga tao dito na umpisahan na naman nila. Ang alin kaya? Tingin niyo mga kasama, anong anong ibig sabihin? Nais iparating na pahiwatig itong si Jaden Ampatuan Mamadra. Sa kanyang komento mga kasama sa ating posted news. Breaking news mga kasama kung saan isa pong pananambang
ang naitala dyan po sa may bahagi ng Special Geographic Area at 2 katao ang dead on the spot. RMN Serbisyo Publiko. Kumusta po ang inyong araw mga kasama? Radyo mo Nation. Kumusta ang inyong hapon? May mga area ba sa Cotabato City na kasalukuyan pa rin nakararanas ng tubig baha? Meron ba? Sa Cotabato City, meron dito sa may bahagi ng RH4. May nasilip tayo kanina. Pagdaan natin dun mga kasama. Isang itong baha. Ang tubig baha. Maliban sa Cotabato City mga kasama, doon naman sa mga karatig bayan, Radyo mo. sa mga karatig bayan ng Cotabato City, ito pong Northern Kabuntalan, kung saan yung binabanggit nila na Cuts Basin. Radyo mo Nationwide. Ibig sabihin, pagka bumaba yung tubig from dyan po sa may area ng bulubunduking bahagi ng bar mga kasama, particular sa Maguindanao del Sur at sa Liguasan area mga kasama, bababa at papunta na po dito sa may mga low-lying areas mga kasama. So yung iba, daragdagan ng tubig ulan, sasabay na rin ang tubig baha mga kasama. Radyo mo. At regarding dyan, kahapon nga, isa pong kaso ng pagtangay ng malakas na agos ng tubig. Radyo mo Nation. Itong 5 anyos na batang babae mga kasama. Diyan po naman sa may bahagi ng Libungan sa North Cotabato, abay nalunod. Radyo mo Nabanggit dito, Nationwide. nagkaroon na nga ng extensive at decisive search, rescue and retrieval operation ang mga authority. Pero up to date mga kasama, up to the moment wala pa rin tayong natatanggap na report Radyo mo. kung saan namatan na ito pong nawawalang biktima. So, ngayon pa man, sisikapin natin na makakuha ng mga impormasyon from our authority mga kasama. RMN Publiko. Publiko. Sige. Yung binabanggit ko kanina mga kasama. At syempre pa, pasadaanin natin sa kabuuan po ng ating programa. Maya-maya, ito pong impeachment na ongoing pa rin. Pagtalakay, pag-convene ng Senado bilang impeachment trial court mga kasama. Ito pong Senate of the Philippines para po sa pagdinig, hearing sa impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte mga ka. Sige. RMN Serbisyo Publiko. Radyo mo Nationwide. Dako tayo mga kasama dito po sa bahagi ng dito po sa bar mga kasama. Mainit-init pa rin ito pong usapin ng pagkakatanggal, pag-replace kay itong si Member of Parliament Mohagir Iqbal mga kasama bilang minister ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o ang MBHT BARM mga kasama. Kahapon nga dito pa rin sa lungsod mga kasama, abot pa nga po sa halos 40,000 na mga individual ang kung saan nagtipon-tipon para po sa peace rally na isinagawa dito po sa lungsod from iba't ibang lalawigan po sa Mapan North Cotabato man, sa SGA o yung dito sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur mga kasama ay dumalo, especially yung mga grupo ng mga guro sadya ba namang dumalo dito sa may kaganapan na ito mga kasama para nga po ipahayag yung kanilang suporta doon po sa binabanggit na minister na nakatagdangahong palitan kahapon. So ang kanilang kahilingan
Maliban doon mga kasama, yung pong continuation ng implementation of the Radyo mo. Comprehensive Agreement on the Bank sa Morocco. Maliban po sa pagkahilingan na huwag nang alisin yung kanilang ministro bilang ministro ng MBHDE mga kasama. 4:17 ng magandang hapon mga kasama. At pasalaan natin yung aking binanggit kanina, Yung pong dali lang Ito, yung aking binanggit kanina mga kasama. Yan po sa may Special Geographic Area. Ito, pasadaan natin ng kabuang detalye o initial report. Doon po naman sa may kaso ng pananambang na binanggit natin kanina mga kasama. Saan dalawang individual ang nasawi. Dali lang At silipin natin yung posted online. Ito mga kasama. Diyan po sa bahagi ng Ligawasan Special Geographic Area mga kasama. Gaya ng aking binanggit, Dali lang at medyo nangyari dito. Ito, yung aking binabanggit dito mga kasama. 2 katao po ang patay on the spot. Ngayong hapon patay on the spot mga kasama ang 2 lalaki matapos ngang tambangan ng mga armado sa sitio Bungalos sa barangay Kabasalan ng Ligawasan Special Geographic Area o sa SGA Barm mga kasama ngayong araw May 19, 2026. Nilalang ang mga biktima na sina Tamano Gimbalanan, nasa ustong gulang sekretary o barangay secretary ng Kabasalan at ang kasama nitong BIPAT member na si Noradin Salinugan, pawang mga residente ng nasabing lugar. Radyo mo nationwide. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing krimen. Makikita dito mga kasama sa ating posted online sa official Facebook page ng DXMY itong 2 lalaki na bulagta at nagtamo ng malalang sugat sa kanilang mga ulo at katawan. Radyo mo. Nasa kaya to? Tila long firearms itong ginamit sa kanilang mga kasama. Kasi kung makikita natin, grabe yung impact. Grabe yung nangyari mga kasama sa 2 individual na nasawing palad. Makabilang buhay nga dahil nga dito sa kaso ng pananambang ngayong araw. May nagsasabi na limudyo. Nag-start. Ano kaya ibig sabihin nun? Yung kanilang binabanggit. Iban dyan mga kasama, mga balita pa rin. Ito, si balitang politika naman tayo. At si Asnawi Baragir mga kasama sapagkat formal na pong umatras sa laban bilang kinatawan ng 3rd Representative o Parliamentary District Representative ng Maguindanao del Norte. Radyo mo nationwide. Publiko. Formal na pong binawi ni Asnawi mga kasama ang kanyang kandidatura bilang 3rd District Representative ng lalawigan ayon po sa kumpirmasyon ni Provincial Elections Director o Supervisor si Attorney Muhammad Nabil Mutia sa panayam ng DXMY.
Sa naging pahayag mga kasama ni Attorney Mutia, opisyal pong umatras si Baraguer sa nalalapit na halalan dahilan upang dalawang kandidato na lamang ang natitira sa naturang distrito. Ang mga natitirang maglalaban mga kasama para sa naturang posisyon ay sina BARM Chief Minister Abdurauf Makakua at itong si Badruddin Mamad mga kasama. Radyo mo, Nation. Ang sa pagkatras po ni Baraguer, inaasahan po nga masigpitan o masaigting ang laban ng dalawang natitirang kandidato para sa 3rd District Representative ng Maguindanao del Norte. Radyo mo, Sa kasalukuyan ay wala pang nilalabas na detalyadong pahayag si Baraguer hinggil sa dahilan ng kanyang pag-withdraw ng kandidatura. Patuloy naman ay nikayat ng Commission on Election o COMELEC ang publiko na manatiling mapanuri at makilahok sa mapayapa at maayos na halalan sa rehiyon ng Bangsamoro. radyo mo, nationwide. Ayun mga kasama, 4:23 na po ng magandang hapon. Samantala, ito, balita pa rin sapagkat nagpayag naman ng buong suporta ang pamahalang lalawigan o panalawigan ng Tawi-Tawi kay ICM Makakua o Abdurauf Makakua bilang concurrent minister ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE BARM. Radyo mo, nationwide. Pinabas na payag ngayong Mayo o araw May 19, 2026. Sinabi po ng provincial government na naniniwala silang makatutulong ang bagong pamumuno bilang upang mapalakas ang good governance, transparency, accountability at public trust sa sektor ng edukasyon ng Bangsamoro. Radyo mo, nation. Bigyan din ng lalawigan mga kasama ang pangangailangang tugunan ang mga isyong may kaugnayan sa COA findings, kakulangan sa mga guro, school buildings at deployment ng teaching at non-teaching personnel lalo na sa mga island at liblib na lugar sa Tawi-Tawi. Umaasa rin ang pamahalang panalawigan ng Tawi-Tawi mga kasama na mabibigyang prioridad ang edukasyon sa block grant allocation upang mas mapabuti umano ang kinabukasan ng mga kabataang Bangsamoro. RMN Servisyo Publiko. Eto, mga kasama. Gandang hapon muna sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong afternoon. Radyo mo, Kumusta po ang inyong hapon? Hindi na pa to ha. Kumusta rin ang inyong mga merienda? Yun ang tama. Ano ba? Ano bang merienda natin dyan mga kasama? Sabi ni Sir Emran, salam Idol Jul, ba? Waalaikumsalam Sir. Pia Malulam from shout out po sa lahat po ng mga nakikinig from Barangay Salama. San po itong Barangay Salama, Sir Emran? Kay Rosamander. Sa Banisilan. Banisilan, North Cotabato. radyo mo, nation. Ito pong Barangay Salama. Maasalama. Yun yung binabanggit ng mga kababaihan. Radyo mo, nation. Banggit tuloy. Pag nawala ka sa buhay, I mean, pag lumisan ka, Radyo, sasabihin nilang, sige lang, bitaw fix. Maasalama. radyo mo, nation. Napalingon si Sir Chip. Ano kayang iniisip ni Sir Chip? Ang binabanggit ko, Sir Chip, pag isang binata umalis sa buhay ng isang dalaga, sasabihin ng dalaga sa kanya na maasalama, with tawfik at mag-iingat ka. Ano ibig sabihin? Parang may deep. Oo. Ang ibig sabihin ng maasalama, Sir Chief, parang goodbye. Yung maasalama. Maasalama. Ibig sabihin niyan is goodbye. Better luck. Radyo mo, nationwide.
Ano yun? Arabic language yun. Kasamang assertive. Oh, yun. That's why nasabi ko kanina na parang nakakalungkot pag sinabihan ka ng babae ng maasalamat. Radyo mo, nationwide. Ano kaya yung sa isipan ni kasamang Sir Maestro? I don't know kung Radyo mo, na may nagsabi na ba sa'yo, kasamang Maestro, na maasalama? O goodbye, better luck, aking minamahal. Aba! Ganun yun mga kasama, ha? Busted! Oh, bakit busted? Ano lang, pang-ano lang yun mga kasama. Kasi malungkot na balita yung dito sa North Cotabato natin na itong pananambang. Nako. Pero bago yan mga kasama, bago tayo mag-proceed, eto at mag-commercial break muna tayo kasamang Sir Chief. Eto, mabilisan lang. It's 4:28 na po na magandang hapon mga kasama. Eto, commercial break muna at tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang mga paalaala. RMN, Serbisyo Publiko. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 1750 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Seryoso kining hisgutanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basihan sa annulment of marriage kung si mister dili na mobarog tungod sa daghang rason, sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barog kalalakinan, ani ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Megaman mutabang kaninyo. Dunay katakos mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Megaman ang hinagiban sa pagbarog sa tanang laban. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Mga kasama, maaga pa lang ay nakahigop na ako ng Anas Ground Coffee. Dahil maaga ang pagroronda at paglilibot ko sa mga police station.
Tumpak na oras mga kasama, 4:33 na po ng magandang hapon. Tatak RMN RMN Serbisyo Publiko. Radyo mo nationwide. Tuloy sa atin pong programa ngayong hapon mga kasama, DXMI at your service, DXMI at your service alas 4 hanggang alas 5 ng magandang hapon mga kasama. Ito at partner na rin natin sa ating programa si Radyoman. Sige. Maestro Rahi Bansaw. Ayun, Tatak bro. RMN. Tatak RMN. Ayun, mga kasama. Welcome, kasamang Radyoman na Maestro. Kumusta ang iyong araw? Ito Radyoman Joel, medyo na palpak yung yung operation na sinamahan natin. Palpak na naman. Oo, kasi yung suspect sa rape sa bahagi ng Poblacion 9 Okay. ay sumuko, pero ang pinasuko yung pamilya, hindi yung suspect. Hindi siya mismo. Kaya nadismaya yung sabi na hindi ikaw ang pinapasurrender dito, yung suspect. Yung matatandaan mo yung na-interview natin dati si Councilor Jonas Muhammad. Ang kanyang panawagan na kung saan yung suspect ay tumakbo ito sa bahagi ng Dato Paglas, Paglat, GSKP, Pandag. So diyan daw na namamataan, nagtatago. Kaya Tapos kanina, pero before kanina, kasamang maestro, ang sabi, susuko daw siya. Susuko. Pero, hindi siya mismo yung nag-present kanina. Ang dumating yung pamilya, yung asawa at anak. Bakit kaya? Dapat. Pwede ba yung ganun? Mas lalo nadagdagan yung kaso niya. Oo. Ay, nadismaya nga yung Yung tao. Oo. Tutulungan na gani. Oo. At kanina Radyoman Joel, dito naman sa Bangsamoro Government, anong development sa bar? Pumunta tayo doon, nakala natin mayroong magaganap doon na turnover. Pero wala pang naganap na turnover doon. Pero ang nangyari doon sa MBHT ay si Chief Minister na ang Concurrent Minister ng MBHT at siya ring ICM mga kasama. So, at Radyoman Joel, I don't know kung naka-upload na ba itong ina-upload natin ngayon. Meron kang panayam sa kanya? Nakapanayan natin si BTA Member of Parliament Attorney Kitom Kadatuan. Yun. Sapagkat kung matatandaan mo yung isang doktor, no? Si Dr. Ayun. Abubakar. Kabalo. Ay tumungo kanina sa tanggapan ng mambabatas. At kanyang nakadaupang palad. At yun nga, napag-usapan yung libreng pagpapagamot sa naturang doktor. Sabi natin, ito yung sinasabi nilang medical troops ng Moro Islamic Liberation Front. Mga biyaf, ever since. So, kanina Radyoman Joel, no, nakapanayon natin si Atty. Kitom Kadatuan. Maging yung si Dr. Abubakar. Okay na. Nakapanayam nyo? Nakapanayam namin. At hindi niya ako kilala Pero nung sinabi ko yung pangalan ko, pangalan ko sa loob, ay, grabe, medyo na emotional Sapagkat isa tayo sa nagamutan niya. Ayun, yun na nga yung nasa iniisip ko Anyway, kasamang maestro, ibig sabihin nagtungo sa kanyang tanggapan. Tumungo mismo. Ibig sabihin nito, malakas na. Malakas na. Medyo, medyo. Nakatungkod na ngayon. Di katulad ng dati na naka-bedridden, naka-wheelchair. So, kanina medyo masigla na at nakahanda. Alam mo ba, Joel, ang una na itong nagbigay ng financial support. Okay. Itong si Atty. Kitom Kadatuan. Anyway, meron namang mga ibang MP na nagbigay ng tulong, pero ito yung pinakamalaki. Siya yung nauna. Hindi na natin banggitin kung magkano yung binigay, pero sige. Kumbaga sa 100%, kumbaga sa 10% na binigay ng mga kasama niya, pero sa kanya 100%. Aba. Ganun kalaki. Grabe naman. Hindi natin banggitin kung magkano yun, pero malaking bagay yun. Mamaya, tambangan pa yung tambangan. Na masyadong worse yung word na tambangan. Ano nga yung itong in Maguindanao, sabihin ko na ingat ka rin na may pagaya ng kapan. Maraka mo si Kultan ka. Pagaya ng kapan, susuk kan to. Yun nga kanina, Radyoman Joel, meron sila na pag-usapan na talagang ipapagamot niya yung matanda. At nabanggit na niya kanina, bakit ang tagal ito so may commitment na. Sige. Diyan sa mo siguro.
Sige. Subukan natin mga kasama na mag-play. Dali, hindi ka nakakapasok. Kasi dito eh. Pumasok ako dito eh. Dali lang. Sige. Okay na. Hindi talaga ito makapasok. Sige, subukan natin. Dito lang makapasok pero wala dito. Hindi magpasok. Parang na-upload na ata. Ganda. Sige, yun na. Narinig ko na. Okay na. Nagtag Okay na. Oo. Nagtag na siya, bro. So, yun. So, paano? Diyan na? Tingnan natin. O, dito sa akin. Diyan na lang. Sige, sandali. Babalik ako sa Dali na mga kasama, ating ipaparinig sa inyo yung naging takbo ng panayam ni Radyoman Maestro doon po sa binabanggit nating opisyal. Ito pong si MP. Isa rin tong nominee kasamang Maestro, ano? Si MP Attorney Kitam Karatuan Jr. Karatuan, mga kasama. Junior. Sige, narito. Sige nga, ano tong kanyang biranggit mga kasama? Sige. Okay na, kasama Maestro? Okay na. Ating pakinggan mga kasama, narito ang kanyang pahayag. Data, RMN, Serbisyo Publiko. Actually, na-surprise po ako kasi alhamdulillah, na-meet ko siya face-to-face. Hindi naman po namin expected kasi medyo may edad na po si Dr. Abubakar Cabalo, pero dahil po siguro sa saya niya na din, gusto niya po makipagkita sa ako din, gusto ko din bumaba doon na para makita siya. Bangin support kami, grateful kami, we are very grateful sa services ni Dr. Abubakar Cabalo. On top of that, we recognize him as one of the main, isa sa pinaka nakatulong sa time ng pag-jihad. So dito naman sa office natin, wala naman pong pinipili, pero we are prioritizing. Ang priority po natin is yung mga mujahideen natin. Kaya nga po ang programa natin is sustainable assistance to mujahideen, mosque, madrasa, and marginalized communities. So yun po, sa mga nangangailangan din naman po ng tulong na especially sa ating mga mujahideen, sa mga mosque, mga madrasa, and marginalized community, the office is always open for your request, inshallah. Una, alam natin na walang BARM, walang BOL, at wala kami kung hindi dahil sa mga mujahideen natin. Kung hindi dahil kay Dr. Abubakar Cabalo na sobrang daming sinakripisyo. I-compare mo sa amin na nandito kami na ang kailangan lang namin gawin ay ipatayo o palakasin ng moral governance. So parte ng itong moral governance, parte ng amana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa amin, yung nasa ayat na inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ibabalik namin is amana dito sa mga mujahideen na talagang sila yung nagpatayo, sila yung foundation, sila yung poste, sila yung bahay, sila yung bubong, sila lahat ang nagpatayo ng itong farm. So yun, at the very least, yun po ang pwede namin gawin para sa kanila. Una, we are actively searching for yung mga mga mujahideen natin, not only sa MLF, MNLF, lahat ng nakatulong. Hindi lang combatants ang tinutulungan natin, pero lahat na tumulong during the time of jihad. So, maswerte din na may nakapag-post. Kaya nga, maganda din na nandyan yung social media. May nakapag-post sa condition ni Dr. Abubakar Cabalo. And I immediately instructed my staff na puntahan siya and magpadala ng financial assistance as well as food assistance. So may mga may mga kinonsult din namin siya. Siyempre siya yung doktor. Kung ano po yung mga pangangailangan niya, inshallah ta'ala we can provide it for them. Napansin po namin, Sir Attorney MP, na malapit po sa inyong puso ang mga mujahideen. Ano pong nagtulak sa inyo, Sir MP? Katulad mo nabanggit, ano pong nagtulak sa inyo at malapit sa inyo yung mga mujahideen sa inyong puso? Una-una, sila nga yung reason bakit nandito tayo sa bar.
Hindi lang dahil doon. Hindi ko rin masasabi na makapag-aral ako, hindi ko rin masasabi na makapagtapos ako, at lalong hindi ko masasabi na maging abogado ako kung hindi lumaban ang mga ating mga mujahideen na para mapatayo ang Islam at kuha natin ang karapatan natin to self-determination. So yun, at the very least po, yun ang pwede natin ibalik sa ating mga mujahideen. Hindi po kaila sa taong bayan sa Bangsamoro, Attorney MP, na ang dami na niyo pong natulungang mga mujahideen, maging sa MNLF, MLF. Sa tansya po ninyo, mga ilan na po ba, Attorney MP, ang natulungan po ninyo? In fact, Sir Rahib, hindi ko binibilang. Kasi beforehand, nag-consult pa nga po ako sa mga ulama natin, pati sa mga ustads natin, na kung pwede ba i-publish ito. Kasi ayaw ko mahulog sa riya o yung pagyayabang, yung pagtulong natin. Kasi by the end of the day, ang pagtulong po natin dahil sa amana and fisabilillah para sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para makilala tayo, at hindi, lalong-lalo na hindi ito para lang sa sarili nating interes. So para po ito sa pag-comply natin sa amana ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagtulong talaga genuinely ikhlas dito sa ating mga nangangailangan ng mga kababayan, lalong-lalo na sa mga mujahideen. Pero kinakailangan talaga ito, Attorney MP, sapagkat nasa political struggle na tayo, hindi na katulad noon, nasa armed struggle ay talagang si Allah lamang ang tanging nakakaalam. Correct po. In fact, part of moral governance is transparency. So kailangan natin ipakita sa mga taong bayan na meron tayong tulong na mapairating at maparating sa mga tao, para na din po ma-encourage din ang fellow natin na government officials and implementing ministries na ito po yung mga kailangan at ito po yung pwedeng gawin. Yung Some Kids program, na-conceptualize siya na ang priority niya is yung pagpalakas ng moral governance. So, ang ibig sabihin ng Some Kids is sustainable assistance to mujahideen, mosque, madrasa, and marginalized community. So, itong mga bagay na ito, mahirap na tayo malihis sa ibang daan kung ang target natin mismo ay mga mujahideen, mosque, madrasa, at marginalized community. So, itong mga programa nito, nais niya iparating, kaya may kits, is mga kumpleto na kasangkapan na ingredients na mabigay sa mga, let's say, sa mga mujahideen. May mga financial assistance siya along with livelihood package. So gusto natin sustainable siya in certain and in the future. Gusto natin makabigay ng mga farm implements para yung kita doon sa farm implements babalik at pabalik doon sa community ng mga mujahideen. So sa mga mosque naman, gusto din natin bigyan ng mga materials and eventually trabaho yung mga tagabantay at naglilinis at nagme-maintain ng yung mosque. Ganon din po sa mga madrasa, nakapagbigay po tayo ng kits doon. Meron pong in certain instance financial assistance, food assistance, pati mga libro para continuous yung pag-aaral ng mga bata, continuous yung education nila. And RMN, Serbisyo Publiko. Radyo mo nationwide. Ayun, no, kasamang maestro ang panayam mo kay itong si Member of Parliament Attorney Kitam Kadatuan Jr. mga kasama regarding doon sa kanyang pagtulong sa isang importante at kilalang personahe from the BIAF, itong si Dr. Norodin. Ano naman si Dr. Abubakar. Iba pala yung Norodin. Dr. Abubakar Nakan Kabalo. Abubakar Kabalo, mga kasama. Iba yung Norodin na binanggit. Pero saludo ako dito, Radyo Manjol, sapagkat ito, sige. Nakapanayam na, nagbigay rin ito ng mensaheng pasalamat. Itong si Dr. Abubakar. Sige nga. So, try natin, Radyo Manjol, dito na lang siguro para mabilis, Sige. Anyway, maiksi lang naman ito. Sige, narito mga kasama. Go ahead, kasamang maestro.
Serbisyo Publiko. Nakatawang sa kanin sa kanunaya ba na mangaling sa kanan ni rao na ito na kaumasay kanin sa parcel kanin sayang. Kinayin ko po sa... Kumus ko sa kanin ito na rawa sa ginawa ko na ninichok ko sa kanan. Nakapagpagaya kami sa Mumpia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata, RMN, Serbisyo Publiko. Yon kasamang maestro, yung pahayag naman ng itong si Dr. Cabalo mga kasama na tinulungan. Ano? Sige. Ito, Radyo Manjol, medyo natin ng konti. Itong si Dr. Abubakar Cabalo ay mas pinili nitong maglingkod doon sa jihad kaysa yung pamilya niya. Okay. Kasi matatanda natin yon. Yung panahon na ng all-out war, sinabi na lahat ng mga sibilyan ay magsilikas na. Pinalikas yung pamilya, may bagong panganak pa yung asawa niya, bagong ano. Ay ganun. So pinasama doon, sabi niya, bahala ng Allah sa inyo. Magkita-kita na lang tayo. Nagkita sila after 7 months. Bago sila nagkita. 7 months bago sila nagkita ulit. So sa dinami-dami ng mga casualty na kanyang inalagaan. Okay. Ay talagang parang normal lang sa kanya. Kasi hindi ako nagkakamali, one time yung forces ni MP Butsmalang. Okay. Isang araw lang 19 yung nasawi o nasahid. Doon. So may mga sinasabing nagamot pa pero hindi na rin nakasurvive. So Kalaunan. Radyo Manjol, no? Anday, mambo. Sige. Diyan naman sa bahagi ng okay na kasama maestro? Okay na. Meron pa tayong impormasyon dito. Isa sa bahagi ng Ligawasan, no? Municipality ng Ligawasan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Mos Mindanao ay meron pong nangyaring pananambang kung saan kabilang ang isang barangay secretary ng Barangay Kabasalan na Radyo Manjol, no? Ay ano ben? Kabilang sa nasawi doon ay isa hong barangay official, barangay secretary ng Kabasalan ang nasawi matapos nga silang tambangan sa nasabing lugar, Radyo Manjol. At yun nga, kabilang din yung kaniyang kasama na Sultan Nuruddin Salinugan, no? Ito ho, Radyo Manjol, kilala ko ito eh. Ito ho nga nasawi sapagkat yung isa, si Nuruddin Salinugan ay isang miyembro, opisyal ng Bangsamoro Communication Network, BCN. At yun, Radyo Manjol, nakasama ko rin nung panahon pa ng baga madilim pa yung lugar. At hindi man siya nasawi sa pakikibaka. Kilala mo? Kilala ko ito. Pero hindi nasawi man siya nasawi sa pakikibaka noon, ay nasawi nagkaroon siya siguro ng rido. Yan naman ang dito. Kaya naman yung nakagawian na ng Bangsamoro ngayon, particular dito ho sa mga Maguindanao areas, no? Ay parati kaliwat kanan niririnig mo na may mga rido. So yun ang naging dahilan na Radyo Manjol, base doon sa initial investigation ng Ligawasan na PNP, ay posibleng may kinalaman ito sa rido, Radyo Manjol. Kalungkot na balita yan kasamang maestro. At itong Kabasalan, Radyo Manjol, pinakadulong bahagi na ito ng Ligawasan Municipality. Okay. At kung tatawid ka dito ay sa bahagi ng Bayan ng Pagalungan at Sultan Kudarat, General Salipada Pendaton at Datupiang. At malapit din doon sa isang pinakadulong barangay ng Sarip Saudi na Mustafa. Ito pong sinasabi nilang barangay Dasawaw. So malapit na mga lugar lang yan, tabing mga barangay yan, pero kumaga tri-boundary. Itong barangay Kabasalan, Radyo Manjol. Anyway, iba pang impormasyon dito kasamang maestro sapagkat wala naman sigurong masyadong hindi nakakalam dito po sa
Dali ay papakita ko sa iyo para may visual aid ka. Ito, kanilang mga kasama. Ito yung binabanggit ko. Yung happer. Oo, viral yan ngayon kasamang maestro. Sige nga. Sige mga kasama. Sapagkat ipinaubayan na po ng lokal na pamahalaan ng Palimbang sa Sultan Kudarat Province sa Kapulisan ang kaso ng isang nasa 30 anyos. Nasa tamang edad na pala, kasamang maestro. Matanda pa sa'yo. 30 anyos. Oo. Na miyembro po mga kasama ng LGBTQ matapos nga umanong magkunwari na babae at magpakasal sa isang 20 anyos na binata po sa bahagi ng Barangay Malisbong, bayan ng Palimbang sa nasabing lalawigan. Ang tanong kasamang maestro, paano hindi nahalata? Paano nakalusot? Baka manhid siguro yung lalaki. Tama. Bakit kaya? Pero malaki, mabigat na bagay yan kung sa relihiyong Islam ang pag-uusapan sa Radyo Manjol. Malaking kasalanan yan. Malaking kasalanan yan sa kasi kamatayan yan ang yung panginsulto sa isang relihiyon. Tama. No, alam mo na bawal sa Islam kasi ito masakit man na with respect sa mga kapatid nating mga hapger. Pero sinasabi sa Quran ang mga taong bakla or ano bang tawag dyan? Kiki, ano bang ibang tawag dyan? Medyo halos masyadong bakla. Yan lang, doon na tayo sa LGBTQ para ano. So, parati natin naririnig, particular yung isa sa mga tanyag na mga muhadir, no, si Ustad Zagir Salindab. Okay. Ay namulkan, no Allah Ta'ala. At kung hindi ako nagkakamali, yan yung time na panahon ng, nakalimutan ko ba yung pinsan ni Prophet Ibrahim alayhi salam? Si Lut. Si Lut, no, yung time ni Lut. So, yung time ni Lut, merong mga ganyan, mga hapger, mga ano bang tawag diyan Radyo Manjol? LGBTQ. No? So, yan, time na yun ay maraming mga babaeng nagkakagusto sa kapwa babae. At marami ring mga lalaki na nagkakagusto sa kapwa lalaki. So, nangyari doon, na parang sumuko man si Lut alayhi salam, no? That time. Sumuko. Kasi yung kanyang yung kanyang asawa mismo. Dawit. Dawit na doon. Kaya yun yung ano bang tawag doon, Radyo Manjol, yan yung kumbaga binaliktad yung lupa. Binaliktad. Tama. Binaliktad yung lupa. So ganun katindi ang galit ng Allah. Ganyang kaya kung kayo diyan yung may mga balak pa na konti lang tayo natitirang mga lalaki mag-half girl pa kayo mag-isip lang, no? Kung ikaw ay nag-claim ng Muslim o kahit na sa mga kapatid nating Kristiyano ay bawal din yan. Sige. Pahirapan pa talaga mag-explain sa tatay. Ay sorry po tay, ito po yung pagkatao ko. No? Ay tama yan, maestro. Ay, grabe. Bro. Hindi pwede. No? May naalala tuloy tayo. Huwag ka ganyan, bro. Naalala ko tuloy si Kwan, no? Si Radyoman Arnon. At si Radyoman, nakalimutan ko yung isa. Sino? Yung... si Kel? Si Radyoman Chel. At Radyoman R. Hindi Rahi ba? Radyoman K. Former, mga radyoman, mga kasama. Former yun. Hindi late. Sige. Kay buhay pa naman sila. Okay. Mga kasama, ayon po kay Palimbang Vice Mayor Jonemy Capina, sinabi nito na pinayuhan na nila ang mga sangkot na idaan sa tama at legal na proseso ang naturang reklamo upang maiwasan po ang mas malalang tensyon sa komunidad. Ayon pa sa Vice Alcalde ng Bayan, nagdulot naman ng mga kahihiyan sa relihiyong Islam. Tama. Sa pamilya ng lalaki at sa kanilang lugar ang insidente kaya agad silang nakipag-ugnayan sa PNP at Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa kaukulang aksyon at assistance sa binatang umano'y na trauma. Nasa kustodiya na ngayon mga kasama ng PNP ang naturang individual at posibleng maharap sa reklamo na fraud o panloloko. Nabatid na naganap ang kasal ng dalawa noong Sabado, May 16, 2026.
saklap ha, kasamang maestro. Bakit kaya hindi napansin Jul na mayroon siyang batuta? Direct. Oo. Batuta. Yung ano, Nasa pusil mga kasama. Oo. Manhit siguro pusil. yung lalaki. Baka hindi sila talo. No? Kinailangan din magpanggap yung ano, I don't know. Wala tayong ano, pero Wala tayong mahimo. Wala tayong mahimo. Wala tayong mahimo. Huwag ganun, bro. Sige. Dako muna tayo kasamang maestro sa mga panawagan. Sige. At saan na yun? Meron akong nasilip kanina dito po sa... Unahin natin mga kasama. Uy, magandang hapon nga pala kasamang maestro sa ating idol. Pa-shoutout naman po kami dito sa may shop ni Art Aguilar. Saan ka naman kasamang Ulysses Arap? Sa shop po ni Art Aguilar dito po sa Crislamville. Ayun. Parati pong nakikinig sa inyo. Dito lalong-lalo na si Jarson, yung single na mekaniko. Salamat, Lods. Aba, isang single na mekaniko kasamang maestro diyan sa may bahagi ng Crislamville. Tandaan niyo yan mga kasama. Single na mekaniko. Single na mekaniko. Marami pong chicks yan ha. Single. Bahala kayo. Ano yung inyong pasya kay Sir Jarson. Inshallah. I hope na magkikita ko tayo nitong si Sir Jarson para po may paayos yung ilan sa aberya ng ating motorsiklo. Huwag mo naman sirain para lang makapaayos ka. Huwag naman. Huwag ganun, maestro. Huwag ganun. Wala klaro. Wala klaro yun, maestro. Wala klaro, maestro. Huwag ganun, bro. Ganyan talaga. Magandang hapon din nga pala sa aking kaibigan, sa ating former classmate, si Mark Ruiz. Hindi rin nagbago si Sir, ha? Si Sir Mark Ruiz. Diyan sa may nadaanan nyo kanina, dyan sa back gate ba yan? Ang tawag dyan? Back door o ano man? Back gate ng Bang Samora Government Center. Dito sa may kasama maestro, sa may doon sa may Almonte. Sa back door yata. Gate ng... Hindi naman gate yan eh. Back door main door ng... Yung may mga restaurant. Ano nga itong malaking mall? South Seas Mall. South Seas Mall. Noon sa man eh. Porket may KCC na kasamang maestro. Nakalimutan mo na. Nakalimutan na yung standard. Nakalimutan mo na yung tagpuan yun doon sa PSA. Nakalimutan na yung third floor doon mga kasama. Maraming relate yan. Diba, parati kayo nakikita doon sa PSA. Hindi doon yung tagpuan namin kasamang maestro. Pero malapit lang. Malapit lang din doon. Pero maalalag ko nung Radyo Manjul, yan yung tagpuan namin. Aba. Ang South Seas, yung sa mga... Hindi ko na banggitin kaya may mga asawa na yan. Wag na. Baka pagalitan tayo. Oo. Yan sinasabi ko sa'yo kanina. Yung maasalama. Totoo kaya yun. panahon noon, Radyo Manjul, mayroon pang sinihan. Pero unti-unti nang nawawala yung sinihan. Ngayon, wala lang sinihan eh. Pero doon magtagpo din. Punta na doon sa madilim na sinihan. Aba. Ibang sinihan yun. Hindi, sinihan talaga pa, dilim. Kaya kailangan mo talaga maghawak kamay. Pero hanggang hawag kamay lang kayo. Torpe man tayo noon. Tay mahimo. Oy, klaro maestro. Kung gano'n. Baka ang kasama mo mamaya may batuta. Nako. Patay na. Eto, magandang hapon din kasamang maestro. Kakilala natin to. Idol na idol ito eh. Ayan. Si Kenneth Pilas na munti ko nang tusok ko ng mata niyan eh. Bakit? Di na PM, nag-asin lang. Bakit kaya? Kenneth ka talaga. Gandang hapon kay Kuya Kenneth. Kumusta ka dyan, Netke? Biro lang, Kuya Kenneth, pero pogi ka pa rin. Pogi yan. Hindi biro yung pogi. Biro lang yung kanina. Pero nag-PM ako sa kanya, hindi talaga nag-sin lang. Hindi nag-response. Ibig sabihin, hindi yan biro. Hindi yan biro. Sige, bakit kaya? I don't know. Baka busy lang. Baka busy sa... Baka busy, oo. Busy yung kaliwang kamay niya. Busy yung kaliwang kamay. Yun. Okay. Kaya hindi makapindot ka sa Oo. Understand natin. Ganyan kasi yung mga kilabot ng chicks. Lalo na dyan sa may special geographic area. Alam mo bang mayroong nag-viral noon na pinag-aagawan yung lalaki? Baka siya yun. Ng dalawang babae. Nagsabunutan yung babae. Ay! Nung yun ang pinag-aagawan nila, certain Kenneth. Pero hindi ko lang alam kung yan Kenneth na yan. Ayan na rin yun. Yan na rin siguro. Wala nang Kenneth na... Wala nang iba pang Kenneth na pogi kasamang maestro. Liban sa kay Kuya Kenneth na ito eh. Loverboy yan. Hindi yan playboy. Loverboy. Loverboy. Lovable. Sige. Wag lang waterboy. Wag lang labandero. Sige.
Sige, kasamang maestro. Ibang impormasyon pa rin, pumasa na po sa third and final reading sa Bangsamoro Parliament ngayong hapon. Ang Parliament Bill number 328 na naglalayong palitan ang pangalan po ng Dato Blasinsuat sa Maguindanao del Norte bilang Municipality of West OPO. Radyo mo, Sa botong 40 affirmative votes, 0 no's at 0 abstention mga kasama, opisyal pong inaprobahan ang naturang panukalang batas. Samantala, dadaan pa ito sa plebisito para naman sa final na ratification ng mga botante sa nasabing bayan. radyo mo, nationwide. Meron pa akong panawagan dito isa kasama maestro at meron din yata dyan sa bahagi sa'yo. Pero unahin natin to kasama maestro kasi 5:04 na po ng magandang hapon. Eto sa Cotabato State University mga kasama. Yes. Pamumuno siyempre ni School President Dr. Sema Dilna. Ito, your journey to justice begins here. Ano kaya yan? Sige. The College of Law of Cotabato State University invites aspiring future lawyers, advocates, and servant leaders to take the first step towards a meaningful legal education. Itong abiso mga kasama, last day for application for the College of Law Admission Test, May 23, 2026. So admission test ito parang entrance exam kasamang maestro para sa law sa law school. Be part of a community commitment or committed to knowledge, integrity, service, and the pursuit of justice in the Bangsamoro and beyond. Your dream, becoming a lawyer, starts with the courageous decision. Take the first step today. Be a lawyer, be a leader, be part of the change. Sa CSU College of Law, Cotabato State University, justice begins here. Future lawyers, Bangsamoro Excellence, mga kasama. Masala Radyo Manjul, no? Meron ang College of Law sa Cotabato State University. Nakakawaw naman. Sa May 23 mga kasama, ang last admission test sa nasabing institusyon. Kaya habol-habol na. Ano ngayon? May 19, meron pa silang 1, 2, 3, 4. Approximately 4 to 5 days mga kasama. Radyo mo, nationwide. At yun na, yung first one step closer po kayo sa inyo pong mga ambisyon na maging isang abogado. Radyo mo, Okay, nationwide. meron ba diyang meron ba tayong karagdagang panawagan dyan kasama maestro? Wala na siguro pero pa-shoutout lang kay Bayo Umulko Sumuaya. Ito. No? Ay, ito. Sige. Ito pala. Ako na magano. Okay, basahin mo. Dagdag pa sa ating panawagan mga kasama from PNP, saan ito? PNP Station number 1. Lost, missing wallet. Nawawalang wallet mga kasama. Itong May 18 kahapon, 12:53 PM kahapon ng tanghali, mag-alauna. Ito, the person of Sauba, Palao, Balabaran, Filipino, female. Residente po ito mga kasama ng Jasmine Street sa bahagi ng RH7, Cotabato City. Personally came to the office to request to put into record that accordingly, ang kanya pong wallet mga kasama na naglalaman ng GSIS ID, National ID, SSS ID, Union Bank ATM card at 1,000 pesos. Allegedly nahulog, nawala. Drop and notice kung saan ito nahulog na iwan mga kasama. Wala pong idea si Ma'am Sauba kung saan ito nalagdag. Pero kung sino man po mga kasama ang nakapulot o may impormasyon o nasa pangalaga po ng kahit na sino sa inyo, maaari pong tumawag sa kanyang numero 0955-368-4809. Ulitin ko, 0955-368-4809 mga kasama. Ang numero po ni Ma'am Sauba Palao, Balabaran, nawaglitan po ng wallet na naglalaman ng kanyang mga mahalagang dokumento tulad ng ID, government IDs at ang kanyang 1,000 peso bill mga kasama. Sama maestro? Radyo Manjol. Sige. Lagpas na tayo ng Wala tayong pagpati dyan. mahigit Okay na. 10 minuto na siguro. Sige. Wala na tayo. Sige. Okay. Meron ka pang pahabol dyan? Sige mga kasama. Talagang girat-rat itong minivan, no? Grabe yung nangyari mga kasama. Long firearms ang ginamit dyan.
Hindi natin ito pwedeng i-post sa ating Facebook page. Kasi restricted tayo eh. Sige, paalam tayo, maestro. Sa ngalan ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabildigan, sa ngalan ng ating nakagapay dyan sa kabilang silid, kasamang maestro. Radyoman Chief Alvin Castillon at Radyoman Admin Madam Laura del Celoterio. Sige, kami po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong pong lingkod mga kasama, Radyoman Judy Mapalaw at Radyoman Maestro Rahib Bansao, Tatak Aremen. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa nako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayagan